Hallelujah. Marami pa rin binabagyo, no? Mahalaga na kung saan ay matuto tayong mag-prioritize ng lahat ng mga bagay. Ano ang inuuna natin? Kasi pag tama ang inuna, siyempre ang dulo nun ay tama rin. Pag mali ang una, magiging mali rin. Kaya nga matutunan na tama ang lahat ng bagay. At ulitin ko ito, ang Diyos magsisimula sa iyo pag nakamtan mo ang kaligtasan. Kaya nga, don't just attend, kailangan maranasan mo ang kaligtasan. Kasi pag hindi mo naranasan yan, hindi mo papahalagahan lahat ng bagay. And ulitin ko ito na kung saan, hindi rin natin makakamtan o kaya hindi natin pwedeng i-claim ang kanyang mga pangako na wala kang relasyon sa Kanya. Kaya mahalaga yung relasyon sa Panginoon. Sa kabataan mo, dapat matutunan mo na kilalanin ang Panginoon. Ako, 20 anyos nung nakilala ko si Lord. Hallelujah. Kagagraduate ko rin lang ng college noon, that time, na kung saan ay, anong tawag nito, doon ko siya nakilala. Supposed to be, magtatrabaho, sasakay ng barko, pero nagdesisyon ako na hindi tumuloy dahil nakilala ko ang Panginoon, gusto kong paglingkuran siya. Since 1982 yun, kaya nga imagine ilang taon na yan, 1982, tingnan nyo na lang. O kaya 41 years. 41 years. Okay, 41 years na nakilala ko si Lord at ngayon ay 38 years as ordained minister. Kailanman masasabi ko sa inyo na anuman mga bagay, kaya nga sabi ko, we are destined to be blessed, destined to multiply, destined to overcome, and destined to become a blessing unto others. Amen? Kaya nga, wag nating ipagpapalit si Lord sa ano paman. Yan. Praise God. Kung mali ang motibo, may pagkakataon pang itama. At itama mo yan habang may pagkakataon pa, habang may panahon pa. Amen? Magkaroon ng relasyon sa Panginoon, maranasan ang kaligtasan. Kaya nga kung may mali, iayos habang may panahon. Amen? Kaya ngayong oras na ito, ang ating pag-uusapan is about importance of consecration. Praise God. Ulitin ko, ang ating tema this year, na kung saan doon po akong muhugot ng itinuturo sa buong taong ito, Victorious Committed Disciples. Yan, talagang pinagsusunugan ko ng kilay yan na kung saan, paano, kasi mahirap yon na kung saan kailangan meron pong direksyon ang ating pinag-aaralan. Kaya nga inaasahan ko rin na bawat isa ay mapagpala. Kaya nga, praise God, at lumago. At yung lumalago ay hindi lamang po kumukonek. Dapat ay on face-to-face, dumarating din. Patunayan natin, mahal natin si Lord. Praise God. Okay, sa oras na ito ay kasi hindi ka magiging victorious kung hindi ka magko-consecrate ng buhay. Kaya nga ang topic natin ngayon ay importance of consecration. Joshua chapter 3 verse 5. Tayong lahat, pati yung mga nasa online, magbasa, 1, 2, 3, go, malakas. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Consecration is so important. Amen? Why? It will bring amazing things. Sabi ni Joshua sa mga kasama niya na mga Israelites, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Ang pinaka-konteksto po niyan, kasi si Moses ay namatay na. Praise God. Ang nag-take charge, pinili ng Panginoon, ay si Joshua. Kaya nga, tinuruan siya sa Joshua chapter 1, na kung saan maging matapang, maging courageous, be strong and courageous. Bakit? Siya ang nag-take charge ng leadership. Praise God. At dito po ay on the way sa promised land. Kahapon, kung kumonek kayo, yung mga kumonek, every time, kaya nga, in-encourage ko po kayo, every first Saturday of the month, meron tayong Google Meet mentoring. Ayan, magsabi ng amen yung nakakonek. Mag-comment din ng amen yung mga nandyan sa online ngayon kung nakakonek kayo. Ang topic natin about ay sinundan ko yung nung last Wednesday, Ignite Cell naman natin yon. Every last Wednesday, na kung saan ay importance of vision. Kaya nga sinundan ko po yun. Mahalaga po, yung naririnig natin, ginagawa natin. Yung naririnig natin, mapakinabangan natin. Hello, amen? Kaya nga, yung bawat salita ay i-apply mo. Kasi hindi mo yan mapapakinabangan nang hindi mo ina-apply. Praise God, hallelujah. About vision. Na kung saan, sinundan ko kahagabi, na kung saan, i-share ko lang bago ko ituloy ito, kasi mahalaga yun
Kasi ang totoo lang, para lumago ka at mapagpala ka, meron ka dapat pangarap sa buhay. Praise God. Kahit yung mga kasama mo walang pangarap, dapat ikaw magkaroon. Praise God. Kasama sa pangarap yung spiritual life mo na magpapatuloy ka kahit wala kang kasama. Oo. Yan. Di bale. Matapang yan. Atapang atao. Yan. Praise God. Ulitin ko, yan. Kahit mag-isa ka lang, ituloy mo. Praise the Lord. Hallelujah. Sa totoo lang, lagi kong sinasabi noon yung mga matagal ko ng kasama, ang preacher namin noon, meron kami tinatawag na 3 Maria. Nawala lahat yun. Huminto lahat yun. Bakit? Mali ang naging kapartner. Kaya nag-backslide sila. Pero kami, akala nila hindi kami magpapatuloy, nagpatuloy at naglingkod ng totoo sa Panginoon. Na kailanman, sinasabi ko, hindi ko pinagsisisihan. Na kung saan, maraming beses na kung saan ay iniwan ng mga kasama, pero nagpapatuloy sa Diyos. Bakit? Alam ko at tiyak ako na ang Diyos kong ito ay hindi ako pababayaan. Praise God. At yan ang aking ini-impart sa inyo. Kaya nga ito, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things. Ang aapektuhan ng consecration ay hindi ngayon, kundi araw ng bukas. Yung kinabukasan mo. Kaya matuto ka na mag-consecrate. Pag kumilala ka sa Panginoon, ay i-consecrate mo ang buhay. Yung kasalanan, huwag mong ituloy. Part yan ng consecration. Amen? Praise God. Kaya kung may kasalanan kang ginagawa, huwag mong ituloy yun. Bakit? Nakakatakot yun. At ibig sabihin, hindi tumatalab ang salita ng Panginoon. Yan. Kaya sabi ni Joshua, consecrate yourselves. Lahat ng bawat isang nandito. Kaya nga, kung wala kang panahon sa Panginoon, ay mahalaga na i-consecrate mo yan. Kasi paano siya kikilos sa buhay mo kung hindi mo siya bibigyan ng importansya? Kaya nga ang topic, importance. Learn to give importance to what is important to God. Matutunan natin yon. Magpahalaga. Kaya ang Sunday ay pinapahalagahan. Amen. Hello, amen? Kasi tingnan nyo, ang mga Israelites ay pinahalagahan ng Diyos. Sabi ko nga, paano naging isang bansa ang Israelita? Nagsimula saan? Sa isang tao. Ang pangalan ay Abram. Nagsimula yun. Pero anong ginawa sa kanya? Pambira, kinonsecrate ni Abram ng Diyos. In-isolate mo na hanggang sa nag-consecrate si Abram. Kasi ang hamon, leave your country, your people, your household. Hindi mag-uutos si Lord para ipahamak ka. Mag-uutos siya para pagpalain ka. Pangako niya, pagpapalain ko ang iyong bayan. Magiging great. Your nation will become great. Wala pa siya. Anong nasyon yun? Ang bansang Israel nagsimula sa pangalang Abram, isa lang. Nangyari ba? Yes. At pagkatapos noon, hanggang sa nagtuloy-tuloy yun Praise the Lord. May connection yan. From Abram to Isaac, tapos to Jacob, praise God, hanggang sa naging kay Joseph, hanggang sa nagpatuloy, may Moses, pagkatapos may Joshua, dire-diretso yan Hanggang sa kapanahunan ng mga apostles sa New Testament, praise God, nagdire-diretso yan Praise God, hallelujah. Kaya si Lord, hindi hihinto ang kanyang pagpapala sa iyo hanggat dire-diretso. Kaya nga naipapasa rin din natin dapat sa mga sumusunod na generation. Amen? Pero kasama doon sa pagsunod, hindi ka lang basta umaaten. Dapat i-consecrate mo sarili mo. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi niya, the Lord will do amazing things tomorrow. But the condition is, you need to consecrate yourself. Praise God. Hello. Amen? Hallelujah. Okay. Pag sinabing consecration ay Praise God. Ito po, ang ibig sabihin ng consecration ay action of ordaining someone to a sacred office or the act of dedicating yourself. Ayan, dito tayo sa number 2. The act of dedicating yourself to the service and worship of God. Part of consecration is act of dedicating yourself. Saan? To the service and worship of God. You need to dedicate yourselves. Hallelujah. Kaya matutunan natin yan. Pero ang Sunday, nagsisimula ang week ng anong araw? Hindi Monday, Sunday. The first day of the week is Sunday. Hello, amen? Hindi po Monday Hindi po Monday. Sunday ang first day of the week.
Yan. I-dedicate natin. Pag una, kaya nga sabi, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hindi pwedeng unahin mo yung all these things. Ang dapat mong unahin, yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya ang buong linggo ay sinisimulan ng linggo. Kanino? Para sa Panginoon. Sabi ko nga, order of creation noon, ang inuna, nung nag-create si Lord, ang inuna niya, lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya nga, 6th day, kinreate ang tao. On the 7th day, nagpahinga. Inuna muna lahat ng tao, ang pangangailangan ng tao. Pero ngayon, hindi. Ang una ay rest day. At ang sunod, ang huli ay yung hindi yung pangangailangan mo, yun ang huli. Ang una ay unahin mo ang Diyos. Maliwanag ba yun? Praise God. Kaya consecration, the mark of a saint is not perfection, but consecration. I repeat, the mark of a saint, tingnan mo ngayon katabi mo, saint yan. Praise God. Yan siya yung santo na buhay. Mark of a saint is not perfection. But consecration. A saint is not a person without fault, but a man who has given himself without reserve to God. Yan ang saint. Hindi dahil sa wala siyang mali, kundi siya yung tao na binigay niya ang buhay niya without reservation. Pinagkatiwalaan niya talagang Panginoon nang walang Praise God. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, mahalaga ang consecration if you want, na kung saan kumilos, lumago ka sa Panginoon. You need to consecrate. May mga bagay-bagay na tatanggalin ka. Kasi sa totoo lang, kaya, sabi ko kagabi, kasi nagsimula ang bakit nagkaroon ng promised land? Kasi nga, ang Diyos na ito, inilabas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin saan? Sa Egypt. Malaki ang ginampanan ni Joseph sa Egypt, pero at the time, ay malaki ang galang kay Joseph. He was the second in command. The governor of Egypt. Hari. Pero pag hindi sinabi ni Joseph noon, hindi mangyayari kahit hari yon. Kaya pagmumulan lahat noon ay si Joseph. Ang problema nung nawala na ang alin? Yung kanilang sinasandalan. Sabi ko nga, isa sa dapat sa iayos natin habang maaga pa ay pag oras na wala na yung sinasandalan mo, delikado. Mag-ayos ka na habang maaga pa. Praise the Lord. Hello, amen? Amen? Kaya, pag ang sinasandalan mong pader na yan, pwede namang mawala yan . Alam niyo, nakapanood niyo ang mga nangyayari ngayon? Ngayon kasi wala nang maitatago sa social media . Papansinin niyo. Tsak, alam niyo lahat yan. Tsak, alam niyo lahat yon. Bakit? Alam niyo ba yung na-viral? Na pulis? Sino ang nakakalam ng pulis na yun na-viral? Yung na ngayon, kawawa. Bakit pati yung picture niya kung saan-saan ginagamit? Ano yung panggigigil? Nakita ko yung picture niya, kahapon ba yun? Pambihira, yung gigil niyang ganyan. Yung nagkasa ng yung dating pulis, yung gigil ng ganyan, hawak niya gitara, tapos pinaglaruan talaga . As in, pinaglaruan talaga . As in, pinaglaruan kung anong ginagawa. Nako. Although, maliwanag ang Bible, tinanim mo, anihin mo. Binalikan siya noon. Kailangan talaga, praise God, kung gusto mong lumago at maranasan ng Panginoon, nagsisimula siya pag may relasyon ka sa Kanya, pag nakamtan mong kaligtasan. Kaya sa mga bawat isa, na kung saan, makamtan natin ang kaligtasan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat maintindihan mo ito, Magsisimula ang Panginoon, saan? Pag may relasyon ka sa Kanya. At yung relasyon, dapat mapahalagahan mo. Matutunan mo yung relasyon sa Kanya at pahalagahan mo yan. Amen? Praise God. Doon siya magsisimula . Kaya naalipin ang mga Israelites sa Egypt, pero ang Diyos hindi sila pinabayaan. Tingnan mo, pag may relasyon ka sa Panginoon, anumang sitwasyon mo, anumang kalagayan mo, napakatindi, napakahirap, napakagulo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Uhugutin ka dyan. Ano yun? Ilalabas ka niya dyan. Yan ang dahilan kung bakit inilabas ng Diyos ang mga Israelita sa Egypt. Amen? Pero mula sa Egypt, ang paglabas sa Egypt, kung magtitiwala ka lang sa Panginoon, hindi mahirap.
Bakit? Ang paglabas sa Egypt, ang gagawa niyan ang Panginoon. Doon nagbukas ng dagat na pula, Red Sea. Hindi kaya ng tao yon. Kaya kung nanaisin mo na lumabas sa Egypt pagkaalipin, si Lord ang kikilos. Patutuon ni Armark na kung saan nasama sa kung ano-anong mga bagay noon, tingnan mo, kaya niya bang baguhin yon? Kaya bang alisin yon? Kaya bang iayos yon? Hindi. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi mo kayang gabang. Ang tanging makakapagbago sa iyo, ang Panginoon. Amen? Kaya ang kagandahan sa paglabas sa Egypt, ang kailangan lang, pagtitiwala sa Diyos. The moment nagtiwala ka sa Kanya, nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, mababago ka. Sa maniwala ka at sa hindi. Kahit palamura ka, mababago yan. Yung mura, matatanggal yan. Praise God. Hello, amen? Praise God. Pag nakakilala ka sa Panginoon, hindi po pwedeng hindi ka mabago. Ang problema ay after ng Egypt, hindi ka agad promised land. Dumaan saan? Sa wilderness. Sa ilang. Yun doon sa ilang. Bakit? Ang ilang, hindi mo maiiwan hanggat hindi mo dinidesisyonan. Bakit? Sarili mo ang magdidesisyon, hindi ang Diyos. Hindi ka pangungunahan ng Panginoon. Hindi ka naman niya pipilitin na tanggapin mo siya bilang Panginoon mo. Hindi ka naman niya pipilitin na talagang sumamba ka sa Kanya. Hindi ka niya pipilitin. Desisyon mo yan. Kaya yun ang matindi. Kaya ang mga Israelites, tumagal sa ilang. Supposed to be 14 days, kaya. Yung kinalalagyan mong kahirapan, yung kinalalagyan mong karamdaman, yung kinalalagyan mong problema, hindi ka dyan makakaalis hanggat hindi mo dinidesisyonan. Praise God. Kaya sabi mo sa katabi, naintindihan mo ba yun? Praise God. Amen? Hallelujah. Okay. Kaya dinidesisyonan lang yan. Praise God. Kaya if you want to grow, desisyon mo yun. Kailangan ka magdesisyon if you want to grow. Hindi ka mag-grow na hindi ka nagdidesisyon. Praise God. Lalo na ang matindi niyan, yung matagal ka nang umaten, pero hindi ka pa lumalago. Pabebe ka pa rin. Hindi ka lumalago. Same pa rin. Ano mangyayari? Mananatili ka doon. Saan? Sa wilderness. Hindi ka lalaya doon sa problema mo. Bakit? Mali eh. Dinidesisyonan mo yun eh. Kaya nga, kung gusto mong gumaling, desisyonan mo. Kung gusto mong mapagpala, desisyonan mo. Kung gusto mong mabago, desisyonan mo para makalaya ka sa wilderness. Amen. Hindi mo mararating ang promised land pag hindi mo dinesisyonan. At kailangan dyan yung sinasabi ko ng decidido, porsigido, determinado. Praise God. Hindi mo kayang paglabanan ng kasalanan. Si Lord ang gumawa. Pero yung mga bagay na dapat ayusin, dapat allow mo, ikaw ang magdesisyon. Lord, susunod po ako sa iyo. Lord, magpapahalaga po ako sa iyo. Lord, desidido po ako sa iyo. Praise God. Amen. Praise God. At pag ganon, pag nagdesisyon ka, lalaya ka sa ilang, doon sa wilderness, saan ka pupunta? Sa promised land. Praise God. Amen? Kaya there is a blessing in consecration. Magdesisyon ka lang. Kaya anong didesisyonan mo? Mag-grow ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat lumago ka. Para lumago ka, kamo, dumating ka ng maaga. Ang hirap nun eh. Praise God. Kailangan yun eh. Mahalaga yun eh. Lumago ka, gulatin mo sila na kahit umuulan, umaten ka. Yun, di ba? Uros yung mga yan eh. Gulatin mo sila na hindi ka na malilate. Gulatin mo sila na nagdadala ka, nagsishare ka. Ang pinakamahirap niya, matagal ka na, ay wala kang nadadala sa Panginoon. Uulitin ko ulit inuulit-ulit ko ngayon. Ang sabi ng Panginoon, huwag ka lang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Kailangan mo mag-impok ng kayamanan sa langit. Ano yung kayamanan sa langit? Pera ba? Hindi. Praise God. Bakit? Lahat ng bagay dito ay sisirain. Ang mundong ibabaw na to, gugunawin. Maniwala ka mat hindi, yan ay talagang sisirain to. At kung kailan, malapit na talaga ang wakas. Praise God. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kahit maniwala ka o kaya hindi ka maniwala, mangyayari talaga yun. Kaya nga mag-ayos-ayos ka ng buhay. Praise the Lord.
Glory to God. Habang may pagkakataon, gugunawin lahat to eh. Kahit anong ganda, anong laki, anong yaman mo rito sa mundong ibabaw na to, gugunawin ang lupa. Kaya, ang ganda ng bahay mo, madadala mo ba sa langit? Ang dami mong pera, madadala mo ba sa langit? Ang dami mong kakilala, madadala mo ba sa langit? Hindi. Ay, anong madadala mo? Ano ang kayamanan sa langit? Pagharap natin sa Panginoon, tatanungin tayo, sino ang nadala mo, nasharean mo, nakakilala dahil sa iyo? Hindi mawawala yun. Kaya kung may nadala ka, pwede kang, eto po si Armar, eto po si Hannah, eto po si Donnie, eto po si RC, wag na lang. Then, eto po, ganito. Titingnan yan eh. Tatanungin yan. Hindi yan nakakatawa. Haharap at haharap tayo. Oh, praise God. Hallelujah. Ang rapture. Praise God. Nag-throwback sa akin habang nagpipreach yung isang preacher, ang daming umatin doon sa church na yun. Biglang nag-rapture. Pak! Ilan yung mga naiwan, nag-iiyakan. Huli na. Hindi ito biro. Darating ang Panginoon, magra-rapture dyan. Maniwala ka sa hindi. In a twinkling of an eye, bigla na lang may mawawala. Ang matitira na lang, damit, mawawala. Bigla, magugulat ang mundo. Kaya nga, paano yan? Kung ang sinasakyan ng eroplano, believer, Christian, yung pilot, mawawala yung pilot, abala ka. Ganyan. Kaya yung mga left behind na palabas, no? Hindi katang isip lang yun. Kaya nga, habang may pagkakataon, praise God, kung nawala ka sa Panginoon, balik. Praise God. Kung nagkasala, magsisi. Magbago. Praise God, mag-ayos. Amen? At pag inayos mo yan, consecrate mo. Kaya nga sabi ko, yung consecration, sa gadget, sa cellphone mo, consecrate mo. Mag-cellphone ka, pero yung napapakinabangan mo. Praise God. Hindi lang yung na-entertain ka. Hindi lang yung praise God. Doon na entertain. Hindi lang yung drama. Kailangan, yung napapakinabangan mo, yung lumalakas ka. Praise God. Gamitin mo sa tama. At pag ginawa mo yun, tingnan mo, paangat ang gagawin ng Panginoon sa buhay. Praise the Lord. Amen? Kaya ang pagpapala, hindi yan hinahabol. Ang magandang mangyari, habulin ka ng pagpapala. Bakit? Sumusunod ka eh. Why not try? Itong sinasabi kong to, kung bola ba, subukan mong sumunod at totoo. Ewan ko lang. Praise the Lord. Hello, amen? Eto papakita ko, tingnan nyo kung paano ang Diyos na ito kumikilos at nagpapala. Job chapter 8, verse 5, NLT. Ano sabi niya? But if you pray to God and seek the favor of the Almighty, yung but, praise God, conditional. If, yung pala, yung if, conditional yan. Anong kondisyon na binigay ng Panginoon? Sabi niya, if you pray, tanong, tingnan mo, ang prayer, communication yan. Kaya dapat, hindi ikinakahiya ang manalangin. Pero make sure na ang tinatawagan mo, buhay na Diyos. At sabi niya, if you pray to God, pag ikaw daw ay nanalangin sa Diyos, at anong kasunod? Anong kasunod? Sigaw. Praise God. If you pray to God and seek, hahanapin mo yung alin? Favor of the Almighty. Ang pinakamasarap po sa lahat ay yung favor ng Diyos. At kukuha mo yung favor of God the moment you learn to pray. Kaya huwag mahiya naman mag-pray. Praise God. Kahit sa public places. Pagkakain ka, huwag kang mahiya na mag-pray. Magpasalamat sa Panginoon. Praise the Lord. Huwag mahihiya. Huwag mahiya na mag-pray ka. Huwag ka lang mag-pray kung kailan nasa bingit ka ng kamatayan. Huwag ka lang mag-pray kung kailangan mo. Hindi. Kahit pinagpapala ka, kahit public place, huwag mong ikahiya si Lord. Kaya sabi niya, but if you pray to God and seek the favor of the Almighty, anong mangyayari? Verse 6. And if you are, pag if, conditional yan. Pray and seek. Ito naman, if you are pure, maging pure, and live with integrity. Pureness and integrity. Kadalisayan at integridad.
Ano ba ang integrity? Basta naintindihan niyo naman yun eh. Hindi ko na kailangan hindi na kailangan Tagalogin eh. Kasi parang walang right word na Tagalog sa integrity. Hindi eh. It's more than that. It's more than that. Live with integrity. Kasi yung integrity, ang taong may integridad daw ay mga endangered species na mukhang nawawala na ngayon, hindi na pinapahalagahan yan. Kasi pag may integridad yan, kahit sino hindi mababago ang isip mo eh. Paninindigan mo ang katotohanan at totoo. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya if you are pure and live with integrity, sabi niya, He will surely rise up and restore your happy home. Praise God. Pag oras na merong kadalisayan na muhay na may integridad, sabi niya, He will what? Surely. Sigurado ba? Amen. Kaya kapatid, huwag mong babaliwalay ng relasyon mo sa Panginoon. Lumago ka, makikita mo, the moment you learn to pray and seek God, seek the favor of the Lord, kasi ang pinakamasarap sa lahat ay yung nakakamtan mo ang pabor ng Diyos. Sabi niyo, bakit? Ang favor hindi na para sa'yo, nakukuha mo pa. Praise God. Amen ba? Hello, amen? Sa totoo lang, kaya nga sabi ko, kayong mga gumraduate, magpatotoo nga kayo. Praise God. Sa totoo lang, itong mga to, kaya susunod, si Joy naman, gawa ka ng outline, Joy. Praise God. Kaya sabi ko, patotoo nga kayo. Kasi may favor na nangyari dyan eh. Bakit nakagraduate yan eh? Ano yung favor na nangyari sa inyo? Armark, Joy, AJ. Patay, hindi niya alala. Ano yung favor na ginawa ni Lord sa inyo? Tingnan nyo, pambihira yan. Ano ang favor? Nakalimutan na ni Armark. Ano yung favor? Joy, pakilakas. Pwede pala yun, Praise God. Pwede pala yun? Bagsak ka, pero nakapasok ka. Praise God. Pati si Hana nadamay kahit bagsak. Hindi daw pala, hindi daw. Pero sabay-sabay din kayong gumraduate. Yeah? Praise God. Ikaw pasado, sila hindi, pero nakapasok. Hindi ka nauna. Sabay kayong gumraduate. Ano yun? Favor of God yun. Amen? Pwede pala yun eh. Imagine, pag ganyan, tingnan mo, iba pag oras na, sa palagay nyo, kayong tatlo, makakapasok kayo, pag hindi nyo kilala si Lord, mangyayari kaya yun? Bakit? Mawalan ng pag-asa? Akala ko, kasi hindi naman kami mag-aaral pag hindi na kami nakakilala kay Lord. Hindi naman kami mag-aaral, magpapatuloy. Hindi naman kami magpapatuloy. Sa totoo lang Yeah? Pero favor of God yun. Bakit? Ginawan ba ng hocus-pocus? Hindi. Walang hocus-pocus yun. Basta't si Armark at saka si Joy at saka si AJ, saan kayo punta? Papasok kami. Sa ayaw at sa gusto niyo, papasok kami. Pinayagan sila. Favor of God yun. Kung paano nangyari, si Lord ang gumawa nun. Ang dapat mapapurihan ay si Lord dun. Kaya nga, maging responsable rin. Praise God. Pag oras nakatanggap ng pabor, dapat maging responsable. Bakit? Pag laging ikaw ang binibigyan ng pabor, darating ang oras, yung nagbibigay ng pabor sa'yo, magsasawa. Kaya hindi pwedeng one-sided lang. Amen? Magsasawa yan. Kaya ayusin mo. Dapat maging responsable ka. Praise God. Amen ba? Pinakamahirap sa lahat, yung hingi ka ng hingi sa Lord. Pagkatapos pag oras na binigay ni Lord, nawawala ka naman. Kailan ka uli sisipot? Pag oras na may pangangailangan ka na naman. Ano yan? Magiging pakasarili. Praise God. Kaya huwag uubusin yung pabor. Pray and seek the favor of the Almighty. And then after that, the moment you pray, seek the favor of the Almighty. Then if you are pure and live with what? Integrity. Pure and live with integrity. Ano naman ang blessing yun? He will surely rise up and what? Restore your what? Gusto niyo ba ang inyong tahanan maging masaya? Amen. So, ang problema, tahanan, malungkot, gulo.
sira ang tahanan, kapatid, lumapit sa Diyos, kayang iayos niya yan. Ganda no? Restore your happy home. Praise. Ganda siguro na kung saan nagkakaisa, nagkakaunawaan ang sa loob ng pamilya. Alam niyo, ang magpapasaya sa pamilya, hindi pera. Dahil ang dami pong may pera, hindi naman sila masaya eh. Pwede mo isipin, subukan yung ibigay sa amin yung pera nila, sasaya kami. Hindi. Ang dami nga po nagkapera. May nagpapatayan dahil sa pera. Katotohanan yan. Ay, huwag mo namang isipin, kaya ayoko nang magkapera. Di bahala ka sa buhay mo. Dahil hindi yan talaga ang problema. Ang root cause niya na yung relasyon mo sa Diyos. Praise God. Pwedeng sumaya ang tahanan. Pero paano? Live with pureness and live with integrity. Pag sinabi, gawin. Alam niyo, ngayon, ang tao, ang dali na lang magsabi ng ganun na lang, nang hindi naman talaga pinapahalagahan. Hello? Amen? Amen? Ang tao ngayon, pag walang nakakakita, iba ang ginagawa. Hindi, mali yun. Asan ang integridad yun? Kasi parang ang kasalanan mo lang ngayon pag may nakahuli. Pero pag wala namang nakahuli, hindi na kasalanan. Parang yung nag-viral nga, parang sinisisi, sino? Yung kumuha ng video. Sabi ng pulis, yung general, sabi niya may kaso yun. Sa kadahilan ng bawal kumuha ng video ng nagdadrive. Bihira. Tingnan mo yan. Integrity is so important. May nakakakita o wala. Bakit? Sabi niyo bakit? Kasi si Lord, kita tayo eh. Wala tayong pwedeng ilihim sa Kanya eh. Walang pwedeng ilihim. Kita ka ng Panginoon. Hello, amen? Praise the Lord. Gusto mong maristo? Sumaya ang iyong tahanan? Kaya nga ikaw na nandito ngayon, pinagsisimulan ka ngayon ng pabor ng Diyos. Kung gusto mo. Kaya ayusin mo. Magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, makamtan mo ang kaligtasan, ay, hallelujah, sinisimulan mo ang masayang tahanan. Amen? Praise God. Verse 7. Anong mangyayari pag ganon? Pure and live with integrity. Verse 7, anong nangyayari? And though you started with what? You started with what? Pakilakas. Started with? Basa dun sa sumunod. Malakas. Ano? Gusto mo ba yun? Nagsimula ka sa konti, pero magtatapos ka saan? Praise God. Hallelujah. Maliit na puhunan lumaki. Ano ang pinagmulan? Sa sipag mo? No, it's not. Sa pagsisikap mo? No, it's not. Praise the Lord. Glory to God. Saan yun? Nagsimula sa prayer, and then seek, and then pure, and then integrity. Ang dulo from little, and you will end up much. Palakpakan mo nga ang Diyos na buhay. Hindi kwentong kutsero ito. Makinig kang mabutit, intindihin mo. Praise God. Pahalagahan mo. Bakit? Pwedeng mangyari sa'yo. Sa Tagalog, tingnan natin yan sa Tagalog. Verse 5, ASND. Hindi yan Apostle Cells and the Mesa. Praise God. Ano sabi doon? Pero, kung lalapit ka sa makapangyarihang Diyos, ayan yung pray kanina, lalapit dito sa Tagalog, at magmamakaawa sa Kanya. Lumapit ka sa makapangyarihang Diyos at magmamakaawa sa Kanya. Verse 6, at mamumuhay ng yun yung pureness malinis at matuwid. Malinis at matuwid. Kahit ngayon, kailan? Kahit ngayon, Kahit ngayon ay agad kanyang mamuhay ng malinis, lumapit, magmakaawa sa makapangyarihang Diyos, mamuhay ng malinis at matuwid. Sabi niya, kahit ngayon ay agad kanyang tutulungan at ibabalik saan? Gusto mo bang mangyari yun? Amen.
ibabalik sa mabuting. Praise God. Meron kaming pinapanood kagabi kasi nga hindi ko na, sa Channel 5 sa kadahilan ng may gawain kagabi. Tapos nag-family altar pa kami. Gawin nyo yan, yung family altar, righteously. Kahit hindi kayo sabihan, kailangan walang paltos yung gawin gabi-gabi, mag-pray. Kung gusto mong may mangyari, kung gusto mong magtagumpay ngayong taong ito. Hello, amen? Praise God. Anong nangyari? After mag-family altar, nanood ako ng Gilas, tapos na eh. Nakita ko na, sabi ko, panalo ang Gilas 21 points. Sabi ko, gusto kong mapanood dyan. Kaya inaabang ko, alam ko yun, merong replay. Nilipat ko doon, pero Channel 5 pa rin. Praise God. Nung pinanonood ko muna, si Pastora, nanonood din pala, sabi niya, dating bilyonaryo na bumalik sa pagiging mahirap. Grabe. Dati siyang bilyonaryo. Tapos nag-invest, nalugin. In short, nawala yung kayamanan. Naghirap. Pero ang kagandahan niyan, paano yun? Dati siyang bilyonaryo po. Ako naman dating wala talaga eh. Kung may dating bilyonaryo naging mahirap, dating mahirap, maging bilyonaryo. Ayaw nyo, di wag. Gusto mo ba yun? Kasi siya, nagsimula sa ganun eh. Kaya nga sabi ko, yung kalagayan mo ngayon, huwag kang masiyahan sa ganyang kalagayan mo. Hindi ko sinabing maging greed ka. Pero hindi mangyayari ang pag-unlad nang hindi mo isasama si Lord. Amen. Praise God. Sama mo ang Panginoon. Praise God. Amen? Amen. Kaya dating bilyonaryo naghirap. Pero hindi ko masyadong inintindi na yon. Ang nag-interview doon ay si Corina, si Corina. Panuorin nyo na lang. Ewan ko kung nakabawi uli yun. Pero ito ang gusto kong bigyan eh. Kahit ngayon ay agad kanyang tutulungan at ibabalik sa mabuting kalagayan. Praise the Lord. Hello, amen? Gusto mo bang mangyari yun? Ito, verse 7, tingnan nyo. At ang kayamanang ibibigay sa iyo ay higit pa sa kayamanan mo noon. Ano? Ibabalik sa magandang kalagayan. At sabi niya, ang kayamanang ibibigay sa iyo ay higit pa kaysa kayamanan mo noon. Paano po noon wala kaming kayamanan? Di yayaman ka? Ayaw nyo ba? Ayaw nyo ba? Verse 6. Ang verse 6, kailan yun? Tingnan yung verse 6. Kailan yun mangyayari? Kahit? Yung response mo ngayon, may magagawa yun. Apekto yung bukas. Apektado yung bukas. Amen ba? Kaya merong consecration. Consecrate mo ang buhay mo. Mula ngayon, desisyonan mo. Susunod ako, Panginoon, no matter what. Praise the Lord. Amen po ba? Ako lagi ko, pinagpipray namin. Ngayon, pinagpipray namin sa family altar lagi yan. Alam ni Armark yung pag nandoon. Pag oras nila AJ, Lord, yung mga gumraduate, huwag manatiling graduate lang. Na pagka-graduate, tapos na. Magkatrabaho. Praise God, magkatrabaho. Sabi ko, at Lord, magamit nila yung kanilang pinag-aralan. Makakakuha sila ng trabaho, tamang trabaho, Panginoon. Tinuturuan ko itong mga to. Sabi ko, alam niyo yung natututunan niyo sa church, madadala niyo yan sa buhay niyo, pati sa trabaho. Pamihira. Sabi ko, tumaas yung IQ niyo, kakong ganun. Kasi may mga tanong dyan, kaya ako ang taga-tanong sa kanila. Sabi ko, kung tanong ko palang di mo masagot, paano yan? Anong ina-apply mong trabaho? Kahit ano po. Nag-aral ka kahit ano. Alam mo, kahit ano po. O kung bigyan ka ng gawin ka niyang janitor, payag ka. Ay, hindi po. Hindi kahit ano. Ano alam mo? Di yung natutunan mo. Pero magsisimula po ako rito. Sabi mo, na kung saan, ipakita mo, meron kang natutunan sa pinag-aralan mo. Hello, amen? Matindi pa naman dyan. Alam niyo, pinakamaganda nga sa exam Noon sa NCEE, yung exam ko noon, yung ang nagustuhan ko doon, yung mga abstract, kaysa doon sa babasahin mo yung kahaba-haba, tapos ABCD lang ang pagpapilian. Ginaganyan ko lang. Boo! Parang yung, alala niyo, nakakunik ka ba Hana kagabi? Napakinggan mo yung nagpatotoo na
na si Caris Joy, nag-graduate, tapos civil engineer na siya, licensed na siya. Praise God. Gumraduate siya nang hindi nagka-boyfriend, crush lang, MU lang. Yun, kaya tingnan niyo yun. Oh, atalino yun, matalino yun, anak ng bishop yun. Praise God. Hallelujah. Oh, glory to God. Hey, biruin mo yun. Kaya nga, sabi ko, mag-apply kayo. Pero sabi ko, paghandaan yung pag-apply nyo. Paghandaan nyo. At kung ano yung tinapos nyo, sige doon kayo. Praise God. Para magamit nyo. Para mabatak ka. Praise God. Para mabatak ka. Praise God. Yung mga bagay na kami hindi mo kaya, kakayanin mo yon. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, kung public ad tinapos mo, huwag tanod ang applyan mo. Hindi ko sinabing mahina yung tanod, hindi ko po nililit yun. Hindi. Hallelujah. Praise the Lord. Bakit? Okay, ikaw, sabi ko, AJ, parehas kayo ng course, di ba? Sabi ko, anong course nyo? Entrep. Praise God. Hallelujah. Sabi ko, anong magiging trabaho mo? Anong magiging trabaho mo? Pwede sa? Anong trabaho? Entrep ka tapos mag-o-office ka. Sabi nga sa akin ni AJ, anong trabaho mo? Magbebenta po. Magbebenta? Sigurado ka? Opo. Gusto mo ipasok kita? Taga-benta. Kasi yun palang gusto mong trabaho eh. Gusto mo? Sabi niya, ayaw po. Di bahala ka. Ayaw mo, wag mo. Pero, pambihira. Praise God. Come on, batakin mo sarili mo. Bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Hello? Pero it needs consecration. At anong mga consecration? Ito, praise God. Joshua chapter 5 verse 1. Now when all the Amorite kings of west of the Jordan and all the Canaanite kings along the coast heard how the Lord had dried up the Jordan before the Israelites until they had crossed over. Ano itong tinutukoy nito sa Joshua chapter 5? Kasi noon sa Exodus ay binuksan o hinati ang dagat na pula. Pero pagdating ng Joshua, yung dagat ay hindi hinati. Ang dagat ay tinuyo. All the Amorites, Jordan, Canaanites along the coast, how the Lord dried up the Jordan. Tinuyo yun. Pagkatapos ano nangyari? Their hearts melted in fear and they no longer had the courage to face the Israelites. Nangatatakot ang kalaban ng mga Israelita. Kasi biruin mo, hinati ang dagat, ngayon tinuyo naman. Sinong hindi matatakot kung kalaban mo mga Israelita? Biruin mo, lulusob ka, bigla na lang matutuyo yung dagat. Ibang klase ang Diyos nito. Kaya nanginginig ang mga, bakit? They melted in fear and they no longer had the courage to face the Israelites. Wala na silang tapang para harapin ang mga Israelita. Verse 2, at that time, the Lord said to Joshua, make flint knives and circumcise the Israelites again. Praise God. Si CJ ngayon, matapang nang sabihin ngayon yan. Praise God. Pero, praise God. Ano yan? Sabi niya, make flint knives. Kumbaga nagpagawa ng, praise God, nagpagawa ng itak. Praise. Noon kasi, nung kapanahunan noon, walang mali siya sa mga lalaki. Pukpuk lang, hindi doktor. Ito, katulad niya, mula sa bato, gumawa ng bato. Pukpuk. Pak! Tuli na. Pero sabi niya, make flint knives and circumcise the Israelites. Anong kasunod noon after ng Israelites? Again. Again. Pambihira. Si circumcise uli. Circumcise again. Pambihira yan. Verse 3, so Joshua made flint knives and circumcised the Israelites at Gibeah, Haralot. Sinunod ba ni Joshua? Tatlong bagay. Diyan ko bibilisan We must be obedient to the instruction kasi. Tingnan nyo. Okay, tatlong bagay. 3 things to ponder. Number 1. Ano ang utos? Anong utos? Wrong timing. Hindi. Binasa ko kanina. Ano yung utos? Circumcise the Israelites again. Sandali. Kung pag-iisipan mo, may kalaban sila eh. Pag ikaw may kalaban, ang gagawin mo, dapat i-train mo yung kalaban.
Pero ang pinagawa ng Diyos kay Joshua, biruin mo, magsisimula pa lang si Joshua dyan, Joshua chapter 5, may kalaban, pinagawa ng Diyos sa kanya. Ano? Tuloyin mo yung mga yan. Subukan nyo, itong mga lalaking man dito. Brad, kaya mo bang lumaban ng bagong tuli? Basta may baril? Kahit na ba, kung may baril din yung kalaban, paano ka makakatakbo? O di ba, paano ka makakatakbo? Ang tindi nun eh. At saka ang labanan noon, hindi barilan eh. Ano? Pambihira. Kahit kanong lakas mo eh. Pag bago kang tuli, anong mangyayari? O di ba? Hindi naranasan siyempre ng mga babae. Pero mahirap yan ha. Yan ang karanasan ng lalaki na dapat ay i-overcome. Sinasabihan ko si CJ noon, masakit yun, huwag ka nang magpatuli, kaya nahuli ang kanyang pagpapatuli. Pero makakaharap na yan ngayon, tapos na eh. Pero matindi. Biruin mo yan, may laban, ang utos ng Diyos, tuloyin. Kaya nga sabi ko, parang wrong timing ah. Bakit? Bakit? Wrong timing eh. Sabi niyo bakit? 40 years sila sa wilderness, kung ipapatuloy rin pala ng Lord yun, bakit hindi doon? Sana sa wilderness na lang sila pinatuli, no? Kesa naman kung kailan may laban, saka papatuli. 40 years in the wilderness. Supposed to be, that's the best timing of circumcision. Hallelujah. Besides ito, no, pambihira, 40 years, tapos ngayon, ito yung time na magandang lumusob sa kalaban. Bakit? Ang kanilang mga kalaban ay their hearts melted in fear. Their enemy had no courage to face them. They can easily attack the enemy and probably won. Supposed to be, hindi tuli, hindi circumcision. Ang gagawin nila, anong gagawin? Attack. Bakit? Nalulusaw ang kalaban sa takot. Kaya dapat, human point of view, kaisipan ng tao, attack, takot sila. Mahirap lumaban kasi natatakot eh. Natatakot ka? Hindi naman obvious na natatakot ako eh. Dapat attack. Pero hindi attack. Circumcise. Kaya, yun ang sabi ko, wrong timing ah. Ba't ganun? Pambihira. Pero si Lord, siya ang Diyos eh. Siyang nakakalam ng lahat ng bagay. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, pwede ba maging masunurin ka sa Lord? Praise God. Matindi yun eh. Hallelujah. Iniutos. Sabi, Lord, mali naman ang timing mo, Lord. Minsan yung tao mas marunong pa kay Lord. Pambihira. Praise God. Kasi minsan may mga bagay-bagay na kung saan ay ipipilit natin yung gusto natin eh. Mas marunong ka pa kay Lord. Hello. Amen? Huwag tayong gumawa ng kaparaanan sa atin kung gusto nating magtagumpay. Amen po ba yun? Praise God. The best timing is God's timing. Praise God. Pangalawa, binibilisan ko lang. Pangalawa, wrong place. Ano yung una? Sana sa wilderness sila sinircumcise. Tapos, wrong place. Sabi niyo bakit? Pero yung pinagagawa ni Lord, na i-circumcise ang mga lalaki, na mga sundalo, na mga lalaban sa gera, pambira, saan yan? Saang lugar sila? Saan naroon sila? Andoon sila sa lugar ng kalaban. Circumcision? Saan? Sa place ng kalaban? Aba, matindi yan ha. Pambira. The location is in the territory of their enemy. Think of that. What if they were attacked by their enemy? How could they fight? So, the instruction was quite a bit weird. Weirdo. Bakit? Nasa teritoryo ng kaaway. Anytime, pwede silang lusubin. Pero sabi ni Lord, circumcise. Instead na attack, kasi natatakot, sabi ni Lord, circumcise. Aba, wrong place. Pambihira yan. Mahirap yun nasa lugar ka ng kalaban mo. Pagkatapos, isi-circumcise ka. Hindi ka makakakilos. Samantalang natatakot na yung mga kalaban. Kaya it seems weird yung instruction ng Panginoon. Bakit? Imagine, circumcision
in the midst of what? Confrontation. Circumcision in the midst of confrontation. May laban, tapos isi-circumcise. Hindi tama yun, ha? Pero sino may utos na circumcise? Si Lord. Ano yun? Yun yung sinasabi ko. Yung power of consecration. Consecrate. Sunod ka. Pambira. Lord, susunod ako. Part ng consecration ko ito. Susunod ako. Lord, yung maririnig ko ngayon, pag-uwi ko, i-apply ko, gagawin ko, Panginoon. Mahirap, pero para bang kontra sa isip ko. Pero dahil sa sinabi mo, susunod ako. Hindi ko sinabing magpatuloy kapag uwi mo. Kundi may mga bagay-bagay na dapat mo talagang ayusin at gawin kung gusto mong magtagumpay ka. Amen ba? Kung gusto mong makalipat from wilderness to promised land, para makaalis ka, magsimula ka ng makaranas ng tagumpay, sumunod ka. Even though it seems weird. Hello, amen? Parang mahirap, parang imposible, pero sundin mo yung sinasabi ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Yung time na sabi ko, Lord, gusto ko po, pangarap ko kasi makapunta sa iba-ibang lugar eh. Noon eh, nung pagka-graduate ko, kaya nga kung kumuha ng nautical, marami kang bansang mapupuntahan. Pangarap ko yun. Pero sabi ni Lord, hindi. Praise God. Hallelujah. Sa kabila ng sabi ko, yes Lord, maglilingkod ako sa iyo. Because of that, sumunod ako sa Panginoon. Alam nyo, hindi man ako sumakay na sa barko para makapunta sa iba-ibang lugar. Ngayon nakakaranas ako, makakapunta sa iba-ibang lugar. Kung bibilangin ko sa aking, kung tama ang aking recollection, praise God, nakasyam na bansa na yata ako eh. Ako yung nauna eh, sa magina ko eh. Una namin eh, puro Asian lang una. Ano yun? Thailand, Cambodia, Vietnam. Tapos ng mga nakaraan, Singapore, Malaysia, ano pa, UAE, Hong Kong, Macau, UAE. Nakapunta na kami ng UAE 2019 before pandemic. Sa Dubai at saka sa Abu Dhabi. Pagkatapos Oman. Next year, praise God, mayroon po kaming pupuntahan. Sa buwan. Hindi. Praise the Lord. Hallelujah. Ready, preparing for next year. Hallelujah. Australia. Praise God. Hallelujah. Next year, Australia. Saan sa Australia? Secret. Praise the Lord. Pero sabi, grabe si Lord, oh. Grabe. Minsan, basta sumunod ka lang. Sa totoo lang, pambihira. Paano ka makakalabas nang magpapastor ka? Tingnan mo wallet ng mga pastor, walang laman. Pero may nangyayari. Amen? Amen? Praise God. Sa ilang bansa nga na napunta namin, kasama pa namin si Jeremy. Malaysia at saka, Malaysia at saka Hong Kong. Malaysia at saka Hong Kong. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Mga kapatid, sundin lang natin si Lord. Ikalugi. It seems wrong timing. Atin ako, umuulan. Wrong timing yata. Hindi. Praise God. Magbibigay ako, crisis. Wrong timing yata. Hindi. Actually, testing ni Lord yan eh. Pinakamatindi ay yung seed mo during crisis time. Pahahalagahan ng gusto yan ng Panginoon. Praise God. Gawin mo yung pinagagawa ng Panginoon. Mag-i-invite ako, nakakahiya yata. Hindi. Gawin mo yun, makikita mo. Hallelujah. Si Lord ang gagawa ng mga bagay na hindi mo in-expect mangyayari. Subukan mong magdesisyon, praise God, na maglingkod sa Panginoon. Glory to God. Hindi ka lugi. Amen? Praise God. Hallelujah. Mahirap yan ha. Sa totoo lang ha. They can move in the natural but they rely in the spiritual. Biruin mo, bagong tuli, bagong circumcise, siyempre hindi makakilos. In the natural, hindi makakilos. But the thing is, they rely on spiritual. Did you know that supernatural starts in the spiritual? Para mangyari yung supernatural, it will start on the spiritual, not on the natural. So if you want supernatural, ayusin mo yung spiritual mo. Hello, pananampalataya mo, ayusin mo. Mula ngayon, unahin mo ang Panginoon. Tingnan mo kung anong mangyayari sa buhay mo.
Didesisyonan mo ito. Praise God. Amen. Kaya mangangarap tayo bilang church. Praise the Lord. Ang pangarap ay hallelujah, kung tinatanggap mo to at pinaniniwalaan mo ito, kabahagi ka sa pamilyang ito, mangangarap tayo. Praise God. Amen. Nalalago tayo sa pananampalataya, titibay tayo na anumang mga problema, mapakakayanan mo. Amen. And besides doon ay hallelujah, paggamit ka pa sa ating Panginoon. Ngayong kapanahunan, ang tanging magagawa at mapaglilingkuran mo si Lord ay mag-share ng gospel. Why? Maikli na ang panahon. Praise the Lord. Amen? Praise God. Kaya wag lang kayong magla-live group. Dapat nagyayaya kayo ng mga taong makakasama nyo na mag-aaral ng salita ng Diyos at magpupuri. Kung totoong mahal mo ang Diyos, sabi ko kagabi, hallelujah, 3 bagay. Pag mahal mo si Lord, marunong kang sumamba at magwo-worship ka hindi lang sa church. Hindi lang dito. Pag nandito ka sa mag-worship. Kahit sa bahay, matuto kang mag-worship. Matuto kang mag-pray. Hello. Pangalawa, matuto kang magbasa ng banal na kasulatan. Kung mahal mo si Lord, magbabasa ka ng Bible. Tingnan mo, ang mahal mo, binabasa mo. Yung text niya, binabasa mo. Yung sulat, hindi na uso ang sulat, text na ngayon, binabasa mo. Pangatlo ay uma-attend ka. Hindi ko to sinasabi para pamparami dito. No, it's not. Praise the Lord. Hello, amen? Kundi ang sinasabi ko po sa inyo ay gawin natin yung bagay na dapat pinagagawa ng Panginoon at doon siya kikilos sa atin. Hindi siya kikilos sa iyo hanggat hindi ka marunong sumunod. Ang totoong mananampalataya, marunong sumunod. Ang first lesson ng disipulo ay obedience. At ang naglilingkod sa Panginoon, may sakripisyo. At pwede ba sakripisyo niyo na every Sunday? At pwede ba dumating kayo ng tamang oras? Gusto kong marinig yun. Totoo yan, ha? Sabi mo, huwag kang a-absent, ha? At dumating ka ng maaga upang sa ganon, yung mga absenero ay matutong umaten. O number 3, puro wrong yan. Ano yung una? Wrong? Pangalawa, wrong? Ang pangatlo ay? Wrong people. Bakit? Of all the people, bakit ang pinacircumcise? Yung mga sundalong lalaban. Hindi sana yung mga bata na lang, kasi hindi naman sila lalaban. Ito na lang. Wrong people. Kung sino yung lalaban, yung pinacircumcise ni Lord. Kaya, wrong timing, wrong place, wrong people. Pambihira. Bakit ganun? Pero doon mo makikita kung talagang consecrated ka. Bakit? Pag consecrated ang buhay mo, mga bagay na ayaw mong gawin, magagawa mo eh. Hello, amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mga bagay na hindi ginagawa. Praise God. Ang totoong nakakilala sa Panginoon, ang totoong, hallelujah, lumapit at nagsuko ng buhay sa Panginoon, marunong sumunod. Kahit kontra sa isip niya. Dahil si Lord, mas alam niya ang lahat ng bagay. Amen po ba? Gawin mo yun, kapatid. Praise God. Kaya sabi mo sa kanila, makinig ka mabuti ha. Praise God. Kaya, obedience is so important. Anong nangyari? Praise God. Hallelujah. Na kung saan it seems, illogical yun. Kasi sana yung mga babies na lang o kaya yung mga bata na lang, yung mas mabata pa lang, hindi yung ilalaban sa gyera. Kasi, paano pag nilusob, mamamatay silang lahat. But the thing is, si Lord, alam niya lahat ng bagay. Alam mo bang alam niya? Pati katapusan mo, alam niya. Kasi all-knowing God siya. Ang katapusan natin, alam niya. Hello, amen? Kaya mas mabuti pa, simulan mo na ang pagbabago, ang pagsunod sa Panginoon. Amen? Lesson to learn. Magtatapos na ako. Be at the right place and you will meet the right person. Then you will receive protection as well as provision. Praise God. The will of God should be done in the ways of God and in His timing. Ang kalooban ng Diyos ay dapat gawin sa kaparaanan ng Diyos at sa Kanyang kapanahunan. That's the lesson to learn. Amen? Pag dinesisyonan mo ngayon yan, kapatid, hallelujah, may mangyayari sa buhay mo.
Praise God. Ang month na ito ay pwedeng may simulan si Lord sa buhay mo. Kung magiging masunurin ka lang, praise God, matututo kang uunahin. Sa kabila ng mga iniisip mo, parang baliktad, pero nagtiwala ka pa rin sa Panginoon. Just like yung instruction ng Diyos kay Joshua. It seems wrong timing, wrong place, wrong people. Pero ginawa niya, tingnan nyo, ang Joshua generation, napasok ang Promised Land. Gusto mo bang pumunta sa Promised Land? Sabi ko gabi, Egypt is a land of not enough. Slave sila dun alipin sila. Wilderness is a land of enough. Bakit? Sa wilderness, ang makakain lang nila ang ibinibigay ng Diyos sa kanila. Yung mana, babagsak lang yun, magpupulot lang sila. Pero hindi sila pwedeng magreserba. Bakit? Mapapanis yun. Kaya kakainin lang nila yung araw na yun. Kaya land of enough lang. Pero ang Promised Land is a land of more than enough. Mararanasan mo ang sobra, ang pagpapala, ang overflowing sa land of more than enough, which is the Promised Land. Paano mo mararating yan? Yan. Praise God. Matuto kang sumunod. Magtiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. Bakit? Doon sa utos ng Diyos kay Joshua, sa Joshua chapter 5, verse 1 to, verse 1 to 3, Joshua's response ay he did exactly what God called him to do. Kung anong sinabi ng Diyos, yun ang kanyang ginawa. Kaya may nangyari. Napasok nila ang Promised Land. Pag sinabing pagpapalain ka ng Diyos, hindi yan bola. Ito'y gagawin niya. Pero dapat may gagawin ka rin. Didesisyonan mo dapat. Amen? Kaya, ano yun? Praise God. Para mangyari yun, makiayon ka. Embrace mo yung pangarap natin. Ano ang vision ng church na ito? Win souls and make disciples. Simulan mo, magmula ngayon, na mag-share ng salita ng Diyos. Paano ka mag-share? Papatotoo mo. Alam mo, nung nakilala ko si Lord, ano yun? 3 lang Ano yun? Relasyon, karanasan, patotoo. Pag nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, magkakaroon ka ng karanasan, may pagbabagong mangyayari. Karanasan mo yan. Yung nagbago sa nangyari, ipapatotoo mo yan sa iba. Huwag mo siyang ikahiya. Are you willing? Praise God. Tumayo po tayong lahat. Sana, pati yung mga nasa online ay natututo. Sana, pahalagahan ang salita ng Diyos na ito. May sisimulan si Lord sa buhay mo. Just close your eyes habang nakatayo ka. May sisimulan si Lord sa buhay mo sa oras na ito. Praise God. Month of September, may sinisimulang maganda si Lord. If you are decided, kung desidido ka, on the way to the Promised Land, ang buwang ito ay magsisimula kang lalakad, aalis sa ilang, sa wilderness, going to the Promised Land. Do you believe the Word of God? Na ngayong buwang ito, sisimulan mo na doon. Hallelujah. Aalis ka na doon sa place of enough. Papunta ka na sa place of more than enough. As you obey the instruction of God, be committed. Kaya ngayon ang ating tema, victorious, committed disciple. Huwag mong babaliwalain ang bawat salita ng Panginoon. Praise the Lord. Susundin mo, gagawin mo, titindigan mo. Hallelujah. Ang Panginoong ito ay totoo, buhay, at makapangyarihan. Habang nakatayo ka, praise God, just close your eyes, lahat pumikit. Praise God, huwag mong pakialaman ng sarili, ang iba. At hayaan mo na sa iyong konsensya, pangusap ang Panginoon. Maintindihan mo ang kanyang salita na ating pinag-aralan. Ayun, Panginoon, gusto kitang makilala ng lubos. Gusto kita, Panginoon, na sundin. Gusto kong maranasan ang totoo, yung buhay na walang hanggan. Maghari ka sa akin. Ikaw ang kumausap, Panginoon, sa bawat isang nandito. Pati yung mga nasa online, O Lord, na mag-grow. Nagagawa ng mga bagay, Panginoon, na kahit hindi maintindihan, that it seems illogical. But the thing is, Lord, we will obey you. We will serve you no matter what. Salamat po, O God. I-bless mong bawat isa, Panginoon. Maglilingkod sa iyo ng buong puso,
ng totoo. Praise God. Pinakananais ko at inaasahan sa aking tungkulin, huwag akong magkulang. Upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Pinakananais ko at inaasahan sa aking tungkulin, huwag akong magkulang. Upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa bawat isang nandito. Mula ngayon, Panginoon, sa desisyon namin na Ikaw ang aming Panginoon, wala nang makakapagpabago, wala nang makakapagpahinto. Kami ay desidido, determinado at porsigido, Panginoon. Magdedire-diretso, maglilingkod sa iyo ng totoo. Minsan may mga bagay hindi kami maintindihan, pero dahil sa sinabi ng iyong salita, susunod kami, Panginoon. Gagawin namin yung dapat gawin. Pahalagahan namin. Magko-consecrate kami, Panginoon. And we believe tomorrow you will do amazing things, Lord. Salamat po. Pagpalain mo pati ang mga nasa online. Palaguin mo ang bawat isa, Panginoon. Magmumultiply kami. For truly, O God, we are destined to be blessed, destined to multiply, destined to overcome, and destined to become a blessing unto others. Father, we thank you. We bless you. In Jesus' name. Amen and amen and amen.